Ang video to ay tips para sa pag-aalaga ng mga patong at itik. Okay? Let's go! Una, dapat malinis lagi ang kanilang inuman. Yan, dapat lagi mong nililinisan yan para malinis lagi ang kanilang inumin. Kasi pag madumi, hindi yan mangingitlog. Kunting space nga lang dito mga idol sa mga pato. Ang kagandahan nito mga idol, ano lang sila, hindi sila nalipad. Ay may konting lumilipad, may mga lumilipad nagsisitakbuhan. Pero hindi sila tulad ng itik na mailap. Okay. Ito araw-araw ko silang nilalagyan ng tubig. Dapat hindi mo sila pinapawalan ng tubig. Mas mabilis dumami ang pato kaysa sa itik. Ayan, pag yung itik kasi hindi naglilimlim. Itong pato, magaling sila maglimlim. Sa benting itlog nila, minsan ang nabubuk, 2, 4, 3, mga ganun lang. Tapos, lagyan mo lang sila ng pagkain. Okay na sila kahit maghapon. Naghahanap din sila ng mga bulate. Kumakain sila ng kung ano-anong mga dyan, mga halaman. Mga dahon-dahon. Itong kagandahan sa kanila, hindi rin sila maano sa sakit. Hindi sila mabilis dapuan ng sakit. Ayun yung kagandahan dito. Kaya mas pinili ko itong mga pato kaysa sa itik. Pero mayroon pa rin akong itik. Ang pinaparami ko ngayon yung pato. Yan, iba't ibang kulay. Itong gray. Yung binibreed ko ngayon. Tapos na kasi yung pag-breed ko sa yung kulay brown. Iba't ibang kulay ang mga rin sa pato. Itong pato ko mga Muscovy duck lang to. Merong may jumbo, may Muscovy. Tapos may mga rare color. Pero yung mabenta sa market, kung gusto niyo talaga mag-alaga, yung yung kulay puti. Mabilis balahibuhan kasi ang kulay puti. Kaya sa mga gustong mag-alaga ng pangkatay lang, kulay puti na lang ang piliin. Ito sa akin kasi sa mga mga breeder ang nag-aanap ng mga kulay. Pambenta ko yun, yung mga barakong iba't ibang kulay. Yun yung mga binibenta ko. Pero yung mga babae, binibreed ko dito. Meron din akong puti, pero pangkatay lang yun. Mahilig sa mga tubig ang mga pato tsaka itik. Kaya wag mo silang pawawalan ng tubig. Ayun yung mahalaga sa kanila. Kahit maghapon wala silang pagkain, basta may tubig. Yun yung maganda sa kanila. Tapos ang kagandahan nito, yung itik naman, itlog lang din sila ng itlog. Pero hindi sila naglilimlim. Meron naman ako galing Samar. Ito yung itik na naglilimlim. Di ko alam kung anong tawag dito sa itik na to. Kulay green yung yung ulo. Diyan, makikita nyo dyan. Kaso, medyo malayo sila. Ganyan lang setup natin. Pag malalaki na, kukulong lang natin sila sa palibot na lambat. Hindi na sila aalis dyan. Basta wag mo lang aalisan ng tubig. Hindi na sila magugutom dyan. Tapos pag maliliit, 1 to 2 months, hindi ko muna sila nilalapag sa lupa. Yung ginagawa ko kasi, pag itlog pa lang, pagka 3 days bago mapisa, kinukuha ko na sa inahin. Para pag nagpatuka tayo sa mga bibe, hindi maaagaw ng inahin yung patuka. Kaya mabilis silang lalaki. Ayan, para hindi rin sila sakitin, mas maganda taas yung nila, nasa taas yung kulungan nila.
Yan. Pagkagabi, aalisan mo sila ng tubig pag sisiw pa lang kasi naliligo yung mga yan. Kaya mabilis mamatay pagka gabi na may tubig. Kaya kagandahan nun, mas maganda wag mo na lang silang bibigyan ng tubig pagka gabi. Okay? Yan lang. Ayan, 1 month na yan. Bilis lang magsilakihan pagka wala sa inahin. Kaya iniilawan ko rin yan sila pagkagabi. Kaya walang problema sa ano. Yan, nakapalibot rin naman yung lambat. Ang iiwasan lang talaga natin dyan, mga daga. Tsaka kinakain din yan ng mga pusa. Mga pusang ligaw. Yan. So ayun lang mga idol. This is Master M na nag-iiwan ng katagang habang may lakas, ako'y kakaskas. Oh yes.